pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay mga katiwala ng mga biyaya ng Diyos, material man o hindi material. Inaasahan ng Panginoon na tayo'y magiging responsable sa paggamit ng kanyang mga biyaya. Ito ang ating pagninilayan sa ating misa ngayong linggo at nawa mapatunayan natin sa Panginoon na tayo nga ay mga tapat at responsableng mga katiwala ng marami niyang mga biyaya. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ay mahabagin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ay mapagpatawad. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ay mapagmahal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umabot hanggang langit ang panaghoy ng mga taong hamak at inaapi, kaya't winika ito ng Diyos para sa mga mapagsamantala. Hindi ko na maipatawad ang masasama nilang gawa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan, at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Ang poo'y purihin, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Mula sa alabok, ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Pinapayuhan ni San Pablo ang mga sumasampalataya na ialay ang kanilang mga dalangin kay Hesukristo, ang tagapamagitan ng sangkatauhan at ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat,
ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nasabi ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Kaya isa-isa niya ngayong tinawag
ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, "Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?" Sumagot ito, 100 tapayan ng langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kaban ng trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito, ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo ay mga katiwala ng maraming biyaya ng Diyos, material man o hindi material. Ito ang mensahe ng talinhaga na ibinigay ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Nagbigay siya ng talinhaga. Ang talinhaga ay isang sitwasyon na nararanasan natin at ikinukumpara tayo sa sitwasyon na yon para ilarawan ang ating relasyon sa Diyos. At dito sa talinhaga na ito, meron ngang isang mayaman na merong katiwala. Yung mayaman dito, kumakatawan sa Diyos. Yung katiwala, kumakatawan sa ating lahat. Na tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang mga biyaya, material man o hindi material. At bilang mga katiwala, siyempre, inaasahan ng may-ari, ng amo, ng Panginoon, na magiging responsable tayo at tapat sa ating pangangasiwa ng mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. At yun nga ang naging problema ng katiwala sa talinhaga, na hindi siya naging responsable.
Nilustay niya sa walang kapararakan yung ari-arian ng kanyang Panginoon na naisumbong sa kanyang amo. Kaya nga, tatanggalin na siya sa kanyang tungkulin bilang katiwala. Ang hamon sa atin, yung mga biyayang binibigay ng Diyos sa atin, gamitin natin sa tamang paraan. May mga biyaya ang Diyos na hindi material, katulad ng mga kakayanan natin. May mga kakayanan tayo, may mga kaya tayong gawin sa buhay. At yung mga kakayanan na yan, gamitin natin sa tamang paraan at para sa paglilingkod sa Panginoon. Halimbawa, kung merong kang kakayanang mamuno, merong kang leadership skill, gamitin mo yan sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos. Huwag mo yang gamitin sa pangsariling kapakanan. Kapag ka ikaw ay nabigyan ng posisyon sa komunidad dahil merong kang kakayanang mamuno, gamitin mo siya, yung kakayanan mo, sa tamang paraan. Huwag mong gamitin yan para pagsamantalhan ang mga tao na pinamamahalaan mo. Yan ang malaking issue ngayon sa ating bayan, alam natin yan. Mga leader natin na hindi napagkatiwalaan dahil ginamit ang posisyon para sa sariling kapakanan. Kaya tayo rin, nabibigyan din tayo ng mga tungkulin. Kasi may mga kakayanan tayo. Gamitin natin yung mga kakayanan na yan ayon sa kalooban ng Diyos. At huwag tayong hihindi sa mga responsibilidad na naaayon sa ating kakayanan. Kaya kung ikaw, pwede ka namang maging leader dahil merong kang kakayanan, pag ikaw ay naanyayahan maging leader, huwag ka lang basta tatanggi. May mga tao para hindi magkaroon ng malaking responsibilidad, laging tumatanggi kapag ka naaanyayahan maging leader. Sinasabi nila, naku, member na lang ako. Pero may kakayanan kang maging leader. Gusto mo lang maging member para walang responsibilidad. Pero kung merong kang kakayanan, ay gamitin mo yan para gumanap sa responsibilidad na naaayon sa kakayanan mo. No, kaya nga, hindi pwedeng isang tabi lang natin yung mga kakayanan natin, pinagkatiwala sa iyan ng Diyos. Naalala ko, dati ako'y isang volunteer catechist lang sa aming parokya. Nakita ko yung aking kakayanan na magturo. Kaya nga, nag-volunteer ako maging catechist. Pero kinalaunan, sa aking pagninilay, tinatawag ako sa mas malaking responsibilidad, maging pare. Kaya naman tumugon ako. Kaya hindi lang ako nanatiling volunteer catechist. Yung aking kakayanang magturo na palawak pa sa pagtugon sa mas malaking responsibilidad ng pagiging pare. Kaya nga yung kakayanan natin, gamitin natin ng may proportion din. Naalala ko sa aming seminaryo, merong isang professor na nagbibigay ng grade ayon sa iyong IQ at ayon sa iyong performance. Kailangan yung performance mo proportion sa iyong IQ. Kaya kung nakakuha ka ng 90 halimbawa, pero ang taas-taas naman ng IQ mo, dapat ang makuha mo 100. Pero 90, pero sa atin yung 90, mataas na grade na yan. Pero dahil mataas ang IQ mo, yung 90, yan ay underachievement para sa'yo. Kaya yung professor na yon, kahit naka-90 ka, pwede kang ibagsak.
Samantala, yung ibang seminarista, naka-80 lang, pero pasado. Kasi yung IQ niya medyo mas mababa lang. Kaya yung performance niya ay proportion sa kanyang kakayanan. Sa kanyang IQ, yung 80, mataas na yon. Nag-overachieve siya. Kaya pumasa siya at nakakuha ng mataas na marka. Anong ibig ituro ng professor na yon? Kung ano yung kakayanan mo, gamitin mo, i-maximize mo. Kaya nga, yan ang katangian ng responsableng katiwala na ginagamit natin yung biyayang binigay sa atin, lalo na yung kakayanan, para magamit natin sa ikabubuti ng sambayanan. Isa ring katangian ng tapat na katiwala yung accountability. Kaya nga pinagsusulit itong katiwala na ito na nilustay. Yung accountability, yan ay malaking issue rin sa bayan natin ngayon. Kaya nga mamaya may rally for accountability. Ano bang ibig sabihin ng accountability? Panagutan mo kung paano mo ginamit ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo. Lalong-lalo na material na biyaya, yung pera. Yung pera, hindi masama yan. Ang pera ay biyaya, gamitin sa tamang paraan. Kaya nga yung pagiging accountable, ibig sabihin, pinatutunayan natin na ginamit natin sa tama yung perang pinagkatiwala sa atin. Kaya sa ating simbahan din, nagpapairal tayo ng accounting system. Yung mga abuloy nyo na ibinibigay sa simbahan, ina-account yan. Merong auditor ang simbahan. Kasi nga accountability. Tinitiyak natin na yung mga abuloy ninyo nagagamit sa tamang paraan at sa tamang pagkagamitan. Hindi binubulsa ni Father. Kaya wag niyong isipin na yung mga abuloy nyo napupunta sa pare. Hindi. Yung mga abuloy ninyo, may mga nagbibilang yan. Nire-record. Yan ay binabangko. At lahat dokumentado. At yan ay ino-audit. No, kaya hindi yan napupunta sa bulsa ng pare. Pero sabi, merong joke, nung unang panahon, nung wala pang mga accounting system, ang ginagawa raw sa abuloy, nilalagay sa bilao ng pare at inaalay sa Diyos. Ang gagawin ng pare, magdadasal siya, Panginoon, inaalay ko sa iyo lahat ng mga abuloy ng mga tao. Kaya iahagis niya lahat ng abuloy sa langit. Panginoon, ito po ang mga abuloy ng mga tao, lahat ng hindi mahulog sa iyo. Ang lahat ng mahulog, akin. Joke lang yon. Kaya nga may accounting system na ngayon. Mahalaga yung may accounting para maging responsable tayo. Kaya nga kung mag-aabuloy din kayo, lalo na sa ating opisina, kumuha kayo lagi ng resibo. Huwag niyong sabihin, ako, donation yan, hindi ko na kailangan ng resibo. Huwag. Kasi pag hindi tayo kumuha ng resibo, nagbubukas tayo ng pinto ng pagnanakaw. Pwedeng ibulsa yung iyong abuloy. Kaya di ba, yung mga hindi nagbibigay ng resibo, malamang-lamang binubulsa yan. Kaya yung resibo, mahalagang dokumento for accounting. Kaya lagi tayong humingi ng resibo. Kailangan maging accountable tayo. Lagi rin tayong magbigay ng financial report. Yan ang pinagdidiinan sa mga organisasyon ng simbahan. Wag lang kayong lustay ng pondo na hindi nagbibigay ng financial report na dokumentado.
Kasi kailangan nating maging responsable sa mga biyaya at lalo na pera ng sambayanan. Yung mga galit sa mga financial report, yung mga galit sa mga auditing at accounting, malamang-lamang ay irresponsable at ang pinakamasahol, magnanakaw. Kaya nga, lahat dapat i-account. Yan ay katangian ng isang mabuting katiwala. Kaya yan ang unang katangian nitong katiwala. No, hindi siya naging responsable, hindi rin naging accountable, kaya tatanggalin na siya. Pero ang nakakagulat dito sa talinhaga, kinalaunan pinuri ng amo yung kanyang katiwala. Kasi bago matanggal yung katiwala, gumawa na naman ng kabalbalan, ng daya. Dinuktor yung mga dokumento ng mga may utang sa kanya. At dito napabilib ng amo o napabilib nung katiwala yung kanyang amo. Ang galing-galing talaga ng katiwala ko. Kasi mawawalan siya ng trabaho, ang takot niya, wala na siyang kakainin. Para may kumupkup sa kanya, ay binawasan niya ng pagkakautang yung mga may utang sa kanyang amo para tatanaw sila ng utang na loob. Pag wala na siyang trabaho, kakatok siya sa bahay. Pwede bang tulungan mo ako? Tinulungan kita, tandaan mo, yung 100 na kaban na utang mo, ginawa nating 50. Yung isa naman, 100 na tapayan, ginawang 80, tandaan mo, kaya nga napabilib yung amo. At anong punto ni Jesus dito? Ang punto ni Jesus sa atin, minsan, kung sino yung mga gumagawa ng masama, gumagawa ng kabalbalan, ang gagaling dumiskarte. Diba? Yung nakawan sa gobyerno, ang galing. Di natin namamalayan. No, bilyon-bilyon na pala ang nananakaw sa sambayanan. Ang galing gumawa ng pamamaraan. Believe tayo. At ang sabi ng Panginoon, gayahin natin sila. Hindi sa pandaraya, kung hindi sa pagiging madiskarte. Kaya sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, yung mga makasanlibutan, yung mga makamundo, mas magaling gumawa ng paraan para makagawa ng masama kesa sa mga anak ng Diyos. Tayo naman, mga anak ng Diyos, papatay-patay. Hindi madiskarte. Lagi na lang tayong biktima. Kaya nga, ang hamon ni Jesus sa atin bilang mga katiwala, galingan naman natin ng diskarte. Yung mga masasamang tao, ang gagaling gumawa ng diskarte. Yung mga mandurukot na dudukutan ka nang hindi mo namamalayan, mantakin mo. Pinag-aralan nila yan ng mahabang panahon. Pinagplanuhan. Tayo ba nagpaplano para ipalaganap ang kaharian ng Diyos? Minsan di tayo nagpaplano. Nakatunga nga lang tayo, dasal lang tayo ng dasal. Hindi masamang magdasal. Kailangan yon. Pero hindi lang dasal ang kailangan. Kailangan maging matalino, maging madiskarte. Kaya yan ang ikalawang katangian ng katiwala ng Panginoon. Bukod sa pagiging tapat, maging madiskarte rin sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Idalangin natin na maging mga tapat at mapamaraan tayong mga katiwala ng Diyos. May mga pinagkatiwala sa ating biyaya, material at hindi material. Gamitin natin para maipalaganap ang kaharian ng Diyos sa ating mundo. Amen.
Ipahayag natin ang pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo'y tinatawag ng Panginoon na maging mga tapat at mapamaraan na mga katiwala niya. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Patatagin mo, Ama, bilang daluyan ng iyong biyaya, kami iyong simbahan sa aming mga tungkulin at pagdilingkod. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Gabayan mo ang aming mga punong bayan upang maipakita nila ang kayamanan ng iyong kaharian sa mga patakarang kanilang nililikha. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Hanguin mo kaming lahat na natitipon ngayon mula sa sari-saring pagdurusa na aming hinaharap araw-araw. Pagalingin mo kami sa pisikal, mental, emosyonal, at espiritual na mga aspekto upang lalo kaming makapaglingkod sa iyo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Pahintulutan mong makahimlay sa iyong piling ang mga yumaong mahal namin sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Pagdasal natin ang ating bansa, lalo na sa araw na ito, na nawa ay mamayani at magwagi ang katarungan, ang kabutihan, at ang pagiging tapat, lalo na sa paglilingkod. Ipagdasal din natin ang mga humihiling ng ating dasal, lalo ang mga may malubhang sakit at mabigat na pagsubok sa buhay. Pagdasal natin ang mga nasa online mass na mga kapatid nating nakikiisa sa misa natin, lalo ang mga may sakit at mga nakatatanda na hindi na kayang pumunta ng simbahan. Ipagdasal din natin ang kahilingan ng mga nagpapamisa nating mga kapatid. Tahimik din nating ipanalangin ang mga personal nating kahilingan. Panginoon, pinagkatiwalaan mo kami ng maraming biyaya. Tulungan mo kaming maging tapat at gamitin namin ito ng buong pagsisikap para maisulong ang iyong kaharian. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na paikinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ang unang ani na bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit ayon sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo ay ine-encourage ng CBCP at ng ating Arsobispo Cardinal Jose Advincula na makiisa sa pananalangin para sa accountability. Kaya yung prayer rally mamaya sa EDSA Shrine, kung hindi man tayo makapunta physically, makiisa sa panalangin. Pero maganda rin makapunta para physically makiisa tayo. Ang mahalaga, maipagdasal natin na yung accountability maging katangian nating lahat, lalo na ng ating mga leaders. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang karunungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.